På det med et tidspunkt, det var fordi, da vi talte sammen første gang, du ringede til mig, da du åbenbart skulle til fødselsdag af lavkassen. So ngayon guys, last duty na natin, bukas uuwi na tayo. So, ipi-field trip ko kayo sa barko ngayon guys. Check! Bababa ako. Punta ako dun sa baba. Ayun guys, ipi-field trip ko kayo. Bago tayo umuwi. Bukas tayo uwi. So yan. Under maintenance yung barko natin. So nire-ready. So yun, simulan na natin yung topic natin habang naglalakad tayo para maandar na din yung video natin. Tuloy-tuloy lang. So nandito kami ngayon sa dry dock. Naayos yung barko, nire-ready natin yung barko para sa susunod na biyahe. So every 5 years nagpapa-dry dock ng barko namin. So, kailangan niya ng ayusin kasi medyo may mga something na siya. Kung ano nang nangyayari sa makina, lalo na sa makina. So, ang main purpose ng dry dock is yung ma-maintain yung makina natin. So, sensitibo ang makina. So, di tayo under sa barko. Hindi under yung makina, syempre. So, ano yun, sasagwanin na lang natin. Ayan din, dito na tayo. Malapit na tayo, dadaan tayo sa pilot door natin. Dami silang ginagawa dyan. Busy sila dyan. Sobra. So, ngayon lang ako lalabas. First time ko lang lalabas dito sa bababa ba? Bago. I-check natin yung ano yung nangyari dito. Kasi wala akong idea kung anong klase dito. So ayun guys, nandito na tayo sa ilalim. First time ko makikita itong ilalim ng barko namin kasi laging nasa tubig yan eh. So, ito pala yung stabilizer. Yan pala yung itsura nyo. Yan yung nagko-control ng ano, para hindi tayo masyadong mauga. Hindi tayo masyadong pangontra yan eh. Parang ini-stabilize nyo yung barko. Stabilizer, parang pangontra. Counter effect sa alon. So, yan. Sige tayo guys.
yan, no? Barko namin, guys, oh. Dahil yan, daming titiktikan yan. So Sunday wala masyado nagtatrabaho, tsaka gabi na rin siguro kaya onti na lang. Pero this past few days, Monday to Friday, walang tigil yan sila. Pipintura, nag-aayos sa makina. Yun. Ilalim ng barko natin. Sila nag-aano sila eh. Yung mga nag-check. Sila superintendent, sila elect. Yan. Check nila yung bulbous bow natin. So yun yung thruster natin, yun yung naka trapal. Ayun yung propeller din yan sa harap ng barko. So lumiliko-liko din yan. Andun yata sila sa loob eh. Yun, may flashlight sa loob eh. Anchor natin, no? Laki niyan, guys. Ayan, anchor chain. So kanina inangat na nila yan, binawasan nila yung chain. Piturahan siguro. So wala na ako dyan, sila nagagawa niyan. Ano? Bulbous bow natin, yun, no? Daming tama ng barko. Pero siguro dahil natiktikan na yan. Ayan, guys, field trip tayo ngayon sa barko. So dito tayo sa dockyard. So share ko lang tong nakikita kong experience para makita din ng mga viewers natin, yung mga tropa natin dyan, mga estudyante na gustong magseaman. So ayan yung ilalim ng barko. Minsan lang nangyayari to, guys. So mas maganda rin talaga na ma-document ko to, then post natin i-upload natin sa YouTube channel natin. So guys, dito tayo sa ilalim, oh. Kinaltok ko kanina yung ilalim, ang tigas, parang bato. So ayan, yun yung propeller natin. Meron siyang cover na cover siya na trapal para hindi siguro mabuhanginan kasi sinasandblast to eh. Ang pantanggal ng mga kalawang sinasandblast, tinitira ng buhangin para matanggal. Yan, propeller natin, guys. Yan, nakatrapal. Ito naman yung rudder natin. So yun naman yung pampaligo ng barko. Pagka pinalig natin sa kanan, kakaano yan, aangulo yan para pumunta sa kanan. Yan ang angle natin. Dalawa yung rudder natin, kaya mabilis yung reaction na itong pagligo ng barko natin. Dalawa din yung propeller, kaya lintik ang bilis na itong barko namin. Sagad na ito, 23 knots eh. 24 pa minsan pagka tinutulak ng hangin. So yan, propeller, yung may trapal, and then yung rudder natin, yun naman yung panligo ng barko. Propeller para sa propulsion, para umandar yung barko natin. Sa mga gusto magsiman dyan, yun yung information. Sa mga di naman magsisiman, gusto lang ng information, yun. Sayang di ko mapapakita kung ano itsura nung propeller eh, kasi may cover na trapal. Pero para yung electric pan lang din yun. Electric pan na malaki, gawa sa tanso na sobrang tigas. Ayan, sa ilalim. Sobrang kapal niyan yung ilalim ng barko natin. Double hull para kung sakaling ma-penetrate yung ilalim, meron pang hindi papasok agad sa barko. Double hull ang tawag doon. Dati kasi yung mga lumang barko walang hindi doble, kaya pag nabutas, punet, lubog agad, and hindi agad lulubog. For safety reasons, kaya ganun. Alright, that's it. Monday to Sunday na naman. J-Burn. Basta kayo, guys. Ako, okay lang. Work. Aral. Workout. Yan pa rin, ulit-ulit. So, ngayon, guys, Sunday na naman. Last duty na natin.
So, ayun, gagala ako kayo dito sa ilalim ng barko natin. So, ayun, dito tayo ngayon. Yan, laki niyan, guys. So, dito tayo sa dry dock ngayon. Under maintenance yung barko natin. So, yun. Every 5 years, mini-maintenance yung barko namin. So, barko natin. So, naka 5 years na siya. Kaya, ayun, dry dock na siya. Nire-ready na ulit siya para sa susunod na kabanata. Masusunod na paglalayag niya kasi madami na rin nangyayari sa makina niya. Ang purpose naman talaga ng dry dock is ma-maintain yung makina talaga. So, yun ang pinaka main niya talaga na maayos yung makina. Tapos kami sa bridge, kung anong pwedeng ayusin namin. Ay, syempre ayusin din namin yan. Pipinturahan. Pero mainly ng dry dock talaga sa makina para syempre umandar yung barko natin. Mahirap yan. Mahirap sagwanin yan. Ang laki yan. So, yun. Let's get back to it. Ano bang topic natin for this week? Ang topic natin for this week is ready. Readiness o pagiging handa. So, ang maiaambag ko lang sa topic natin is simulan natin sa karir. So, dapat ready tayong matuto sa karir. Siyempre, pag simula ka, baguhan ka. Hindi mo naman pwedeng alam lahat eh. Dapat ready kang matuto, ready kang sumunod, ready kang maging homeboy, ready kang maging homie. Homie ng mga superior mo, yung mga magtuturo sa'yo, yung mga teacher mo, yung mga official mo. Kahit hindi sa pagbabarko, kahit sa ibang trabaho. So, papaturo ka sa mga nakakaalam. Siyempre, di mo naman alam lahat agad eh. Ang lupit mo naman nun. Kumaga, ready ka lang din palaging matuto. Ready ka lang palaging i-absorb lahat ng mga tinuturo nila sa'yo. So, yun. Katulad din dito sa barko, yun nga. Nire-ready siya para, makapag-lakbay ulit siya. Parang sa ano lang din, sa trabaho lang din. Ready tayong matuto at ready tayong sa trabaho, di ba? Pagka madami ka nang alam, ready ka na. Hindi ka nakakabakabahan kasi hindi na bago yung nangyayari. Ang medyo kinakabahan ka lang naman kapag bago yung nangyayari sa paligid mo. Hindi mo pa alam yung ano ba to, ano bang shit to, baka mamaya delikado to. So, mangmang ka. Yan, sa una mangmang ka. Pero matututunan mo din yan. As long as ready ka matuto. Sa kahit anong bagay, estudyante tayo sa lahat ng bagay as much as possible kasi di naman talaga alam lahat eh. May mga mas malulupit dyan, ready ka dapat mag-absorb ng mga kaalaman nila sa isang field, sa trabaho na yan. The same lang din sa school, nag-aaral ka, syempre makinig ka sa prof mo. Kaya nga naging teacher yan eh, kasi madaming alam yan eh. Though may mga mali-mali sila, pero at least may idea sila. Kasi di ba may mga experience tayo na yung mga classmate natin, mamarunong din talaga minsan eh. Marunong pa sa prof eh. Kaya mo lang, di ba? Kung ikaw man eh ganun kang klaseng nanonood dito, mamaro ka, eh bawasan mo yan tol. Baka ikapahamak mo yan sa school or sa work. So, low-key lang tayo. Absorb lang tayo. Ready lang tayo matuto palagi. Ready tayo sa mga pagsubok ng buhay, mga worst, mga best. Siyempre, sarap nun. Ready ka sa mga best. Lupit nun, di ba? Ready ka rin dapat sa worst, di ba? Siyempre sa una, medyo masakit-sakit sa mga worst. Pero katagalan, pag nakita mo na, experience mo na, na-overcome mo na yon, ready ka na sa mga ganong klaseng pakiramdam na down na down ako. Ang hirap naman na ito. Kaya ko ba to? Kaya ko bang lampasan to? So yun, syempre, hingi ka lang din ng guide kay GOD na GOD, God, tulungan mo ako dito. Kailangan ko ng rest back. Bigyan mo ako ng lakas para ready akong i-absorb kung ano mang nangyayari sa buhay ko. Mga malulupet at mga hindi malulupet na pangyayari sa buhay ko. Ready tayong i-accept na nanalo tayo. Ready tayong i-accept na natuto tayo. Hindi tayo guys. Natututo lang tayo. So, ayun.
ganun ka rin, ikaw rin. Hindi ka natatalo, natututo ka lang. Lumulupit ka lalo, lumulupit tayo lalo sa buhay. Kasi hindi tayo loser, para winner. Winner tayo, winner with the best W. Ano pa ba? Ano pa bang may aambag ko dito sa topic natin? Sa business, di ba? Dapat ready ka dyan. Ready ka dapat dyan. Ready ka malugi. Pero as much as possible, ready ka din dapat lumago, di ba? Pre, di naman palaging panalo sa business eh. Pero syempre, ay ano mo lang din. I-prepare mo lang din yung sarili mo. Hindi naman yung porket pumasok ka sa business eh, malulugi ka. Malulugi ka talaga pag di ka ready, pag di ka prepared. So, as much as possible, pag papasok sa negosyo, prepared. Ready kang mabankrupt, ready kang bumawi, ready kang iahon, ready kang mag-abono, ready kang magpasweldo, ready kang magbigay ng oras sa negosyo, the same lang din sa trabaho, sa pag-aaral. So yun, dapat ready tayo sa lahat. Soldier boy. Ready lang tayo na kung ano mang pwede nating matutunan. Malugi ka, matututo ka, manalo ka, edi the best. Pumaldo ka, yun ang malupit, yun ang masarap, pumaldo ka sa negosyo. So i-maintain mo na lang yon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na ready mag-absorb ng mga bagong learning sa mga bagong negosyo, mga bagong pwedeng pagkakitaan. Hindi yung mapapako ka na lang doon. Pwede tayong pwede naman tayo magstay. Pwede naman tayo magstay sa negosyo na yon. Tapos sideline lang din natin kung anong pwedeng i-sideline diyan. Basta kikita, basta matututo. Ayun, hustling lang din naman talaga yung ano eh. Yung target nitong channel ko, yung kumita tayo guys, kailangan natin yan para makapag-provide tayo sa pamilya natin. So yun ang purpose natin dyan. Purpose, mission, goal natin, maging maayos yung buhay natin sa finance, sa career, sa business. Ready kang mag-invest, ready kang pumasok sa mga bagay na hindi mo alam pero ready kang matuto, di ba? Huwag kang matakot. Okay lang yun. Yung iba, natatakot nang sumubok eh. Sayang kasi yung panahon ko eh. Sayang kasi yung oras ko eh. Sayang kasi, hindi na sila nakakaalis. Kasi hindi sila ready bumounce eh. Nandito na rin ako sa part ng buhay ko na ready akong bumounce sa lahat. Kung hindi ka makakatulong sa akin, hindi mo ako matutulungan sa goal ko. Kasi usually naman lahat naman ng goal maganda eh, di ba? Para sa ikauunlad mo eh. Kauunlad ko, o ikaw, ikauunlad mo, bakit mag-goal ka ba sa hindi mo ikauunlad? Eh, kung ganun ka mag-isip, bahala ka. Pero usually naman ang ang goal natin is mapaganda yung buhay natin. So kung mga bagay na gagawin mo or ginagawa mo hindi naman makakatulong sa sa goal mo, edi mag-isip-isip ka na, baka sablay yung kalabasan niyan. So depende sa iyo kung paano mo nakikita. Kung tingin mo naman magwo-work, ikaw, diskarte mo yan, di ba? Ako, diskarte ko din to. Sineshare ko lang din kung ano yung thoughts ko sa mga bagay-bagay sa mundo, ano yung mga na-experience ko, ano ba yung mga naisip ko. Nasa proseso pa din ako. Ready akong matuto. Ready akong bumounce. Ready akong pumasok sa isang bagay na hindi ko alam. Kasi alam ko sa sarili ko, ready akong matuto. Ready akong mag-adapt dun sa kung ano man niya trip ko na yun, kung ano mang negosyo, kung ano mang trabaho yun, kung ano mang experience yun. Alam ko sa sarili ko, ready akong matuto. Kaya hindi ako natatakot na sumubok sa ganun. Sa una, syempre, may takot ka. Syempre, may takot ka, di ba? Kasi bago to sa bago to sa paningin ko Pero hindi, ready ako matuto para syempre tumikas din ako sa kung ano man yun, kung ano mang bagay yun, para magkaroon din ako ng information, pag kaya mo na talagang sa una,
ready kang matuto na parang homie-homihin ka, ready kang sumunod sa kung sinong superior mo, sinong senior mo, sinong nagtuturo sa'yo. Ready ka. Ganun sa lahat, ganun sa lahat. Sa pagtatrabaho ko, doon din ako, yun yung ano ko, yung natutunan ko na ready akong sumunod sa mga tao, sa mga nakakaalam. I-absorb ko nung i-absorb yun. Hanggang sa ako, maging ready na din ako. At ready na din ako magturo sa iba kung ano yung alam ko. Kaya as much as possible, kumukuha ako ng madaming information. Para pagka tinanong naman ako, ready ako magbigay ng information. Sa lahat, sa trabaho, sa school, sa business, sa connection, sa relationship. Kung anong alam ko, yun lang din yung sinasabi ko. Mga na-experience ko, yung mga na-realize ko nung mga panahon na, itong mga panahon na dumaan. So yun, diba? Ready. Maganda talaga pag ready ka. Ready ka sa kahit ano, ready ka sa gera ng buhay. Itong barko namin, tulad na itong barko namin, nire-ready siya para maglayag ulit, para sumabak sa mga rough sea, sa mga delikadong mga weather, mga alon, banggain yung mga mga iceberg talaga. Yung mga yelo sa dagat kasi yung biyahe namin nasa dito tayo sa Baltic, ma-yelo yung dagat dito. Kumbaga ready siya, icebreaker tong barko namin. Ready to bumasag ng mga yelo. Kaya hindi kami natatrap, malakas tong barko namin. Ito yung icebreaker type na mga vessel. Kasi yung iba, hindi nila kayang bumasag ng yelo. May stock sila. So itong barko natin malakas to. Ready to. Baga ready siya sa winter type na bansa, na dagat. Kaya hindi kami natakot. As long as ready ka sa lahat, di ba? Ready ka sa mga kung anong mga bagay-bagay. Tulad nung ano ko, mga bagahe ko ready na kasi uwi na eh. So ayan, sa connection, dapat ready ka ding matuto. Ready din yung sarili mo makipag-usap, ready kang makinig, ready ka sa magandang conversation ba? Kasi 'di ba? Minsan pag tulad ko, lumaki ako sa squatter, lumaki ako sa hood, lumaki ako sa mga sabihin na natin medyo magulo-gulong lugar. So nilulugar ko din, kumbaga kinalakihan ko, yung mga nakasanayan kong mga pagsasalita, mga pag-a-approach, binago ko. Kumbaga, in-improve ko yung sarili ko. Ready ako sa improvement, kung paano makipag-usap na maayos, kung paano bumuo ng conversation, kung paano yung tamang pag-intindi sa kanila, tamang body language, kung paano yung tama, di ba? Hindi naman yun sa pagiging pagiging hindi tunay na mga pinagagawa mo pala, pinag-aralan mo lang. Oo, pinag-aralan ko yung mga pinagagawa ko kasi nga gusto kong maganda eh. Okay yung okay yung presentation ko sa sarili ko. Magkakatiwalaan ako sa trabaho, magkakatiwalaan ako sa business, mapagkatiwalaan ako sa mga pinagsasabi ko. Kasi alam ko sa sarili ko, mga pinagsasabi ko, totoo kasi madaling ikwento eh pag totoo, pagka nagsisinungaling ka kasi butang ina, ang hirap niyan. Ang hirap i-maintain niya na kabulsitan yung mga pinagsasabi mo sa mga tao. Pag kinausap ko yan, binaktra ka sa sinabi mo, hindi mo maalala. So, ayun, iwasan mo maging bullshit. At ready kang maging tunay. Kung ano ka, ready kang mag-improve. Ready ka sa mga improvement ng buhay. Kung ikaw na nanonood, bata ka pa, sana may makuha ka din sa mga pinagsasabi ko, which is meron ka din talaga makuha. So magbarko. Sa business naman, di pa naman ako ganun kagaling sa negosyo. May background lang ako. Alam ko lang kung paano patakbuhin. Di ako sobrang galing, di ako sobrang galing na boss, hindi pa ako sobrang galing, pero nandun ako, ready akong maging sobrang magaling sa mga pinipili kong bagay. Hindi man ako maging sobrang galing, at least
hindi ako palpak, di ba? Hindi ako palpak sa isang bagay. Alam ko yung ginagawa ko para ready akong sa mga bagay na ano mang ginagawa ko, mag barko, magnegosyo. So ayun, sa connection, sa relationship, ganun din sa connection din naman eh, di ba? Kung yung Heya Cakes na makikilala mo, hindi siya okay, hindi kayo align, bounce na, ready tayong bumounce. Or kung hindi siya ready sa'yo, hindi siya ready sa akin, o sa'yo, hindi siya ready sa'yo, maramdaman mo naman yun eh. Di pala to ready sa'kin. Sayang ng oras sa'yo be. Sabay, bounce ka. Eh kung parehas kayong ready, why not, diba? Try natin. Kung hindi, edi bounce. Ganun lang naman eh. Kasi gusto lang din natin maabot yung pangarap natin. Kung mag-a-align kami ng pangarap ng Heya Cakes, ikaw man, kung mag-a-align kayo ng Heya Cakes sa makikilala mo, babae, girlfriend mo, magiging okay yung makikilala mong babae. So, ready kayo sa isa't isa. Ready try. So, yun. Ready matuto. Ready mag-improve. Ready bumounce. Tsaka ready sa mga kung ano-ano mga bagay. Ready ka sa mga experience. Tapos, pinaka-importante din sa lahat, hingi tayo ng guide kay GOD na maging ready tayo sa lahat. Simpleng-simple lang naman humingi ng guide kay GOD. GOD, kausapin lang natin, GOD God, bigyan mo ako ng lakas para sagupain tong mga, kung ano man tong mga gagawin ko, para maging ready ka sa kung ano mang pinipili mong bagay-bagay sa mundo. Bigyan mo ako ng lakas, GOD, na sagupain to at manalo dito, makarry ko ng maayos yung sarili ko. Ikaw din, makarry mo ng maayos yung sarili mo. So yun, kapag ako alanganin din ako kung magagawa ko ba to. Parang nagda-doubt ako sa sarili ko na ay magagawa ko kaya to. Parang nakakatakot naman tong gawin. Tapos di ko na mahanap yung minsan na may mga times din na di ko na mahanap kung ano yung talagang paano ko babalik, paano ko lalakas ulit yung loob ko. Minsan lang to mangyari ha, pero usually talagang fire ako eh. Kasi ready din talaga ako matuto eh. Pag nasasagad na ako, sabihin mo lang, pag nasasagad na ako, sabi mo lang si GOD, si God. Yun nga, bigyan ka ng lakas para maging ready sa lahat. So yun, para makuha mo yung mga goals, mission and purpose mo sa buhay. So yun guys, ayun lang yung mahambag ko dito sa topic natin. Ikaw kung meron kang gustong i-ambag, kung meron kang gustong i-ambag dito sa topic natin, comment down lang. Babasahin ko at babasahin ng mga tropa natin. Kung ayaw mo naman i-share, okay lang, sarilinin mo na lang, no problem. Share mo dyan kung gusto mo para matuto ako at matuto din yung mga tropa natin. So ayun, ganun pa rin. Ganun pa rin guys. Get that dough. Get fit and rich. Adios. Bye bye. Uwi na guys.